Nang pagmasdan ko ang muka at ang reaksyon niya. Parang may hindi mapangalanang emosyon na nakikita ko sa mata ni nanay nang pasimple nitong tinitingnan si Alden na ngayon papalapit na sa gawin namin. Nagtatanong ang mga mata nitong bumaling sa akin. Boss ko po, Nay. Si Sir Mondragon po pala. Sir, Nanay, ko po. Pagpapakilala ko kay Nanay sa boss ko. Magandang umaga po, ma'am. Saad naman ng boss ko sa formal at mababang boses. Sabay lahad ang palad nito upang makipagkamay at tinanggap naman ni Nanay ang pakikipagkamay nito. Magandang umaga man, ah? May kailangan ka ba kay Celine? Kumunot noong tanong nito. Pero bago pa ito makasagot, a cheerful and tiny voice interrupted us. Lola, Nay, Mama, are we going to the church na po? Tanong ng maliit na boses. Di nito napansin ng boss ko sa harap namin. Oo, apo, paalis na tayo. Sagot ni Nanay kay Alden na hindi ulit nakasagot. Parang nablangko na lamang ang utak ko. Kagad namang hinawakan to sa kamay ni Nanay. But when my son noticed my boss, he looked at him and automatically his smile was vanished. His navy blue eyes intently looked at my boss. I saw confusion invisible in his eyes. Nang balik ko ang atensyon sa boss ko, nakatingin to kay Alden. Bigla parang na-estatwa ito, just like my son. I saw confusion in his eyes too. Sa hindi ko malamang dahilan, nandun ang pagnanais ko na biglang itago ang anak ko. Kaya mabilis akong tumayo sa harapan ni Alden na ngayon ay hawak na ni Nanay para itago to sa likuran ko. I know it is too late for that. He already saw my son. And just like that, he snapped back from his state. Sir Mondragon, pasensya na po kayo. Kung may aari po, ipapabukas ko na lamang natin yung... But his words cut mine abruptly. Your son? He asked, full of confusion in his eyes. And the authority is lacing in his voice. Parang may hindi mapangalan ng misyon. Nakita ko sa mata niya. Baka sa paningin ko lang to at nagkakamali ako. Instead of answer him with words, I just nod. Tumingin to sa paligid at alam ko, nakita niya mga marites na kapitbahay nakatingin sa amin. Tsaka tumingin ulit sa akin. Di ko mapaliwanag pero bumilis at kakaiba ang tibok ng puso ko ngayon sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Pupunta kayong simbahan. Pwede ba akong sumama sa inyo? Pagkaraay tanong nito sa akin at tumingin kay Nanay para bang asking for permission. Then he gazed to my son. Narinig niya kanina ang sigaw ng anak ko na pupunta kaming church. Bahagyang bumuka ang bibig ko pero walang salitang lumabas. Seriously? Kaya bumaling ako kay Nanay na para bang humihingi ng saklolo. Pero gaya ko, blanco rin ang ekspresyon ng mukha nito. Sige po, sir. Alanganin kong sagot na para bang di ako makapaniwala na sasabay siya sa amin magsimba. Do not judge your boss, Celine. Saway ng utak ko. I don't know where the church is. So I guess since sasama ko, sasabay na lang kayo sa akin? He said without hesitation and pointing his thumb on his car. Naku, wag na po sir. Magko-commit na lang kami. I raised my hands and wagged at him. Sabay baling kay Nanay na ngay alanganin din ang ngiti. Ba't kasi naisipan ng boss kong pumunta dito? Pinagtitingin ng tuloy kami ng mga marites. Ma'am, okay lang po ba? Si Nanay na ang tinatanong nito ngayon. He completely ignored my answer. Nakakahiya naman sa'yo. No, it's okay po, ma'am. Sir Mondragon insisted. Pero alanganing ding napatango si Nanay nung tingnan ko to. Hawak pa nito sa kamay si Alden na ngay seryoso ng masyadong mukha. Di inaalis ang tingin sa boss ko. Napansin ko pa ang pagbabago sa mood ni Alden kaya't lumapit ako sa kanya. Hinawakan ng kamay at ngumiti ako. Who is he po, mama? Tanong niya sa mahina lang ang boses nito. He's my boss, anak. Mahina lang din ang boses ko. Alam kong naituro ko sa kanya, don't talk to strangers. Si Tito Livas niya lang kasi ang nakasanayan niyang sumasabay sa amin pag nagsisimba. Masungit ang anak ko at pinipili lang din itong kinakaibigan at kinakausap. Kahit dito sa bahay, hindi ito naglalabas. Tayong anak ng kaibigan ni Nanay na si Clea ang kalaro nito. Nahiya naman kasi pinagtitinginan kami ng marites. Sumabay na nga kami kay sir. Pinagbuksan pa niya kami ng pinto, si Nanay at si Alden na magkatabi sa backseat at ako sa front seat katabi ng boss ko. Pangalawang beses ko lang nakasakay sa sasakyan nito pero ngayong tatlo kami ni Nanay at ng anak ko. When he finally settled inside his car, he looked at the backseat where Nanay and Alden are. Pero direktang nakatingin ang navy blue mata nito sa anak ko. Kanina pa ito tahimik at di ko mabasa ang emosyon sa mata ng anak ko nang tumingin din ako sa gawin niya.
Let me first introduce myself to this little man here. I'm Alexander, little man. And you are? Inintay nitong sumagot ang anak ko. Alden po. Mahina, pero at least may po pa rin. Nice to meet you, little man. He beamed a bit. Di na sumagot pa ulit si Alden, kaya umayos na ako ng upo at nagkabit ng seatbelt. For some unknown reason, I cannot buckle up the seatbelt. Paano ba to? Ganoon na lang ang gulat ko nang biglang lumapit sa akin ng boss ko at nag-buckle up ng seatbelt sa akin. Bahagyang dumikit to sa akin dahilan para mapasinghap ako. His face is just inches away from mine. I almost hitched my breath when he moved his face to the side and looked at me. Our nose pinned almost touched. His warm breath fanning to my face. Para nagsitayuan ang balahibo ko sa batok sa sensasyong hatid nito sa akin. Pigil hininga akong hindi halos makatingin sa mata nito nang matapos may kabit sa akin na seatbelt. Salamat, sir. Nahihiya akong sabing di makatingin sa kanya, but in my peripheral vision I saw him smirk. I blew a sharp breath and looked away. Then, he started the engine and drove up to the street where the church is. Nakakapanibagong 4 kaming nagsimba ngayon at hindi si Luis ang kasama namin, kundi ang boss ko. Pagpasok pa lang sa main gate ng simbahan, napansin kong halos nakatingin ng mga tao sa boss ko. Lalong-lalo na ang mga kababaihan. Most of them are teenagers. Halatang nagpapakita ang mga to. Pero hindi man lang tinapunan at tingin ng mga to ni Sir Mondragon. May isa pang lalaking nasa lubong namin, bahagyang sumaludo sa kanya. Marahil magkakilala sila. Siguro nga rin kilalang kilala to dito kasi siya lang ang anak ng may-ari tong isla. Naramdaman kong kinilbit ako ni Alden habang naglalakad kami papasok ng simbahan. Nauna kaming 3, nakasunod sa likuran si Sir. Hawak kong isang kamay nito kasi si nanay may bitbit na kandila, kaya napatingin ako sa kanya. Mama, my shoelace po is loose. Please, can you tie it? Medyo nahihiya pang pakiusap ito sa akin. Nginitian ko muna to at tinungan ko. Uminto muna kami saglit sa paglalakad. Ganon din si nanay. Akmang dudukong na ako para itali ang tinintas ng sapatos ito, pero pinigilan ako ng boss ko. My black orbs confused looking at his navy blue ones. Let me, he said in a husky voice. Then, he looked down at my son and he sat without warning. Can I, little man? In a gentle voice, he asked Alden. My son did not answer but locked his gaze to the man in front of him, but then he shyly nodded. Tsaka pa tinanin ni Sir ang tinintas ng sapatos ng anak ko nang tumango na to sa kanya. Nagangat ang tingin sa akin si Alden. Tumingin ang mata nito na parang nagsasabi, Is it okay for me? But I gave him a small smile and I nodded at him. Napansin kong halos magkapareho sila ng suot. Puti ang suot ng damit nilang dalawa at parehong naka-black pants. Ang kaibahan nga lang, naka-black leather boots itong boss ko. Samantalang ang anak ko ay naka-sneakers na white. May mga ilanding magsisimbang dumaan at napalingon sa amin. May narinig pa akong isang ginang na bumulong habang nakatingin sa anak ko at kay Sir. Ala, ang gwapo ng ama, talaga nagmanang bata sa kanya. Naintindihan ko ang sinabi ng ginang kasi marunong ako magbisaya. Taga Davao ako, yun ang lingwahe ng mga tao doon. Pareho lang din dito sa Cebu. Nagdatakan tumingin sa akin si nanay. Marahil narinig niya rin ang bulong ng ginang. Ewan ko lang sa boss ko kung narinig niya ba yon. Baka nga pero marahil di nito masyado naintindihan. Bakit kaya nila nasabi yon? Alam kong hindi lang ang ginang ang unang narinig kong pumuna tungkol sa anak ko at kay Sir. Pati na din si Aling Suling na kapitbahay namin. Umayos ng tayo ang boss ko at bahagya pa nitong nitian si Alden. Then I heard my son mumble thank you to him. English mass ang ginagamit kapag 4th mass na at mabuti yon kasi para naman maintindihan ng boss ko. Palagay ko kasi dito masyado nakakaintindi ng Bisaya. While we're inside the church, napagitnan ako ni Alden at ng boss ko. Mantalang si nanay na may nasa gilid at tulong bahagi ng upuan katabi namin. Bahagya ako nilingon ng boss ko. His authoritative aura was seriously listening to the priest who's giving a homily. When considering how to apologize for a mistake professionally, you should be sincere, not cynical, the priest said. Akala ko mababagot ito dito kasi base sa itsura nito para sa akin lang, hindi ito yung tipong nagsisimba. Nasa loob ako ng simbahan pero itong iniisip ko, I totally judge my boss. Oh God, forgive me. Now face your loved ones or the sitting one beside you and apologize heartfully. Sabi ng pari at ginawa ng mga taong sinabi nito. Everyone saying sorry to their loved ones and family. I felt that my boss shifted on his seat.
Kahit di ako nakatingin sa gawin niya, ramdam ko nakatitig siya ngayon sa akin. Daan-daan akong lumingon sa kanya. Our gaze met. His navy blue eyes locked to my black orbs. Then I heard him whispered, "I'm sorry." Di ko alam para saan ang sorry nito pero ramdam ko parang may dahilan at may pinaguhugutan ng paraan ng pagkakasabi niya. A small smile crept to my face while I'm still locked my gaze at him. Baka nadala lang siguro sa homily ng pari kanina kaya nagsusorry sa akin. "Mama," my son whispered too and I turned my head to him. "Sorry, Mama." Alden whispered gently at me. "I love you," I answered and whispered back with a sweet smile. Lumapit din to kay nanay at yumakap. Nagsolo din to sa lola nanay niya. Napangiti ako sa inakto ng anak ko ngayon. Napaka-extra sweet naman ito ngayon. Tsaka bumalik to ng upo sa tabi ko. He pecked his head to glance with my boss beside me. He smiled a little. Just when I glanced to my boss, I found him smiling genuinely at my son. His navy blue eyes shine. Baka namamatik mata lang ako sa nakikita ko. Then I glanced to nanay and she was now looking at the three of us with amusement in her eyes. Na kailanman di ko nakita sa mata nito noon kapag si Lewis ang kasama namin. And I also have this strange feeling at this moment with my boss sitting beside me and my son. Kung titingnan kami na ibang tao, iisipin nila para kaming isang tunay na pamilya. This feeling is odd for me. I've never been felt this way before with Lewis if he is with us inside the church. How come I felt something like this now I'm with my boss? After church, my boss drove us back to home. Just in time, his phone rings when we arrived. He motioned at me to wait for a second before he entered inside our gate, and he answered his phone real quick. Naunang pumasok ng gate si nanay at si Alden. Nagtataka man kung bakit, but I waited for him as he wished. "I'll pick you up tomorrow at 8, he said, and with finality his voice while putting his phone inside his pocket. Napawang ang bibig ko sa sinabi niya. Bakit kailangan sunduin pa niya ako bukas? Wala pa si Lewis at walang maghahatid kay Alden sa school niya. Kailangan ko siyang ihatid. Sa school kasi pupuntahan pa ni nanay ang restaurant ni Lewis bukas ng umaga. Magpapaalam akong malilate na lang ako bukas at wag mo akong sunduin." "Oo, tama. Sir, kailangan ko pa kasi ihatid bukas sa eskwelahan ng anak ko ng umaga. Wag niyo lang po niyo akong sunduin. Then ihatid natin." Kalmadong sagot nito. Napatitig ako nang wala sa oras sa kanya. Di ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Ano raw? Ihahatid namin ang anak ko? Ano bang nangyayari sa boss ko? Kanina sumabay itong magsimba sa amin ni nanay at Alden. Tapos ngayon sasabihin niya, ihahatid namin bukas sa school si Alden? Seryoso? Naku, baka ano pang isipin ng sino mang makakakita sa amin? Naku, hindi na po kailangan, sir. Malaking abala po yun sa'yo. I declined abruptly. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. At sa hindi ko malamang dahilan, bigla akong napaayos ng tayo at sunod-sunod na panunok habang nakatingin sa mukha ng boss ko. Tumiim ang kaninang kumistap na mga mata nito at sa tingin ko hindi siguro to sanay na tinatanggihan. "We will send him to school and after that, we have work to do tomorrow. Are we clear?" He answered back with a firm voice. Authority is lacing on it. I stared a little. "I'll go ahead." Tsaka ito tumalikod at sumakay pabalik ng sasakyan niya. Nang di man lang hinihintay na sumagot ako at umalis na. Dominante. Bukas na pala yung lakad namin na suyurin tong isla at isipin ko palang na kaming dalawa lang, masyado na akong kabado. Sa nakalipas na higit 4 na taon, naging mailap ako sa mga tao, lalong-lalo na sa mga lalaki. Maliban na lang kay Lewis na kaysa isang pinagkatiwalaan ko. Naging protective si Lewis sa akin, kaya ni halos walang lalaking lumalapit at manligaw. Hindi sa gusto kong magpaligaw, but Lewis, being protective, is sometimes suffocating. But there is no problem for me though. Naging maluwag to na magsimula na ako magtrabaho sa resort. Nandahil sa nakaraan ko, hirap ako magtiwala agad and tomorrow will be a big step for me. I am going to be associated with my boss alone, and he is completely a stranger for me. Habang naguhugas ako ng pinggan dahil katatapos namin maghapunan, lumapit sa akin si nanay at umupo ito sa bakanting upuan sa likuran ko. "Maaga kayong aalis ng boss mo bukas, anak?" Biglang tanong ako ni nanay. Nilingon ko muna siya bago sumagot. "Alas 8 daw po, nay. Bakit po? Susunduin ka ba niya bukas?" Sunod na tanong pa nito sa akin. Yun po yung sabi niya, tsaka sabi ko sa kanya, nay, na ihatid ko muna sa school si Alden. Nakita ko na parang may nais pa tong itanong,
pero may pag-aalinlangan sa mata nito. Na matapos ako magugas ng pinggan, hinarap ko muna to. Bakit po, Nay? Balik tanong ko sa kanya habang nagpupunas ng kamay gamit ang maliit na towel. Di agad to sumagot. Sa halip nag-iwas na ng tingin at napabuntong hininga. Nakakulot noon naman akong matamang tinignan ang mukha ni Nanay. Sasaglit muna ako bukas dun sa restaurant. Tawagan mo ako kapag nahatid mo na si Alden sa school niya bukas, ha? Matipid tong umiti na siya namang tinanguan ko bilang pagsang-ayon. Susunod na lamang ako. Sige po, Nay. Sagot ko at kinantihan to ng ngiti. May problema po ba kayo, Nay? Di ko napigilang itanong. Kanina ko pa kasi napansin na parang may nais tong itanong sa akin. Umayos to ng upo. Mataman akong pinakatitigan sa mata nito. Dahilan para mas lalo kong naisip na baka nga may problema ito. Baka may problema to sa boss ko? O di kaya baka may problema sa restaurant ni Lewis? Napahigpit ang pagkakahawa ko sa maliit na towel na pinangpunas ko sa kamay. Nagtatakan tumingin sa kanya. Wala. Sige na, magpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Maya-maya saan nito sa akin. Kumurap ako at alam kong may nais pa itong itanong. Pero bakit kaya mas pinili itong hindi na lamang magtanong? Ano kaya ang nasa isip ni Nanay ngayon? Nagtataka man ay na rin sa sabi nito. Umakyat na nga ako sa itaas ng kwarto namin ng anak ko at nagpahinga. Maaga akong gumising at tininda ko muna lahat ng gagamitin ng anak ko sa school. Si Nanay nang nagluto ng agahan namin. Mabilis sa mga kilos para naman matulungan ko muna saglit si Nanay sa paghahanda ng almusal. Nakapaligo na rin ako. Si Alden na lang medyo mahimbing pa kasi tulog nito kaya hindi ko na muna ginising. Nakaligo na ba si Alden? Hindi pa po, Nay. Tulog pa kasi. Tulungan ko muna kayo dito sa kusina. Maaga pa naman po. At tiniyaan naman ako nitong tulungan na muna siya sa paghahanda ng agahan namin. At pagkatapos inakit ko na si Alden para gisingin at nang makaligo na rin. Morning po, Mama. Bati agad nito sa akin. Pupungas-pungas pa ito sa mata niya. Morning, baby ko. Ligo ka na? Malambing ko sa dito sabay ngiti na matamis sa kanya. Napanguso naman agad to nang tawagin ko siyang baby. Ayaw na talaga nitong tawagin ko siyang baby. Pero nasasanay na kasi ako eh. Naku, pasensya na anak. Ayaw na rin itong pinapaliguan ko pa. Kaya na daw kasi nitong paliguan ng sarili niya eh. My son is growing. 2 months from now he's turning 5. Napaka-mature na ako mag-isip ito. Pati rin kilos niya ay parang 10 years old na. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Mama? He called me while I put his things inside his backpack. I hummed as an answer. Lumapit muna to sa tabi ko bago nagsalita ulit. Kaya natigil ako sa ginagawa at tiningnan siya. Bakit? Malambing kong tanong sa kanya at mataman ko itong tiningnan sa mata. Na ngayon nakatingala din pala sa akin ang kulay navy blue na mga mata niya. Alam ko na malapit ng kaarawan niya at alam ko tinatandaan na rin niya ito. Kaya baka may gusto tong pabili sa birthday niya. Nagtatanong ang mata nitong nakatitig sa akin. Kumarap-kurap po muna ito at tinintay akong magsalita. That man yesterday. Po? Kumarap muna to saglit saka nagpatuloy. Why is he here again po, Mama? Sabay, turo nito sa labas ng gate. Kaya naman tumingin ako sa labas ng gate at nakita kong nakaparada pala ang itim na Hummer ng boss ko. Teka, kanina pa to? Bakit ang aga naman yata nito? Hindi ko man narinig ang pagdating ng sasakyan nito.